pong Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Ako ngayon ay nandito po sa Dorfaith, Taiwan, Luchu Church. Tayo nagpapasalamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na manguna at magamit ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. Awitan po natin ng Panginoon na Pure Heart. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umaga po na ito. Sa saglit na oras na aming po pagbubulay na inyong mga salita, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami, at maramdaman at maranasan po namin ang presensya at pagsama po ninyo sa bawat isa, upang kamtan po namin kalakasan nagmumula po sa inyo. Salamat po, Ama. Magpuri po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga na napakabuti po ng Panginoon. November na po. At dito sa Taiwan ay medyo lumalamig na. Masyado mabilis itong 2025. At malapit na ulit pong magpasko. Tunay nga na malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen?
lumilindol, nagkakaroon ng mga pagsubok sa ibang lugar. At patunay ito na sabi ng salita ng Diyos, ang buong nilikha ay parang isang babaeng nanganganak. Hinihintay yung naipahayag ng Diyos yung kanya pong mga anak. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng mga bagyo, nagkakaroon tayo ng mga lindol, nagkakaroon po tayo ng mga pagsabog ng bulkan. Nung pumapasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem, ang sabi ng mga Pariseo, patigilin niyo, Panginoon. Yun yung mga tagasunod. At sabi ng Panginoong Hesus, kung hindi sila ang magpupuri, ang mga bato ang magpupuri. Kaya ngayon nakakaranas po tayo ng Christian Church, mga anak ng Panginoon ng oppression. Nakakaranas po tayo ngayon ng pagsubok para bagang pinipigilan tayo ng sitwasyon ng mundo, pinipigilan tayo ng sistema ng mundo. Pero patuloy na ipangaral ang Panginoon para may mga church na dumadanas sa mga pag-uusig. At na nagiging response the rocks cry out. Kaya nagkakaroon po ng mga lindol. Umiiyak yung nilikha at nagnanasa sa pagbabalik ng kanyang manlilikha. Purihin ng Panginoon. Ngayong umaga po pag-aaralan natin ang presensya ng Panginoon at ang pagtahan sa Kanya. Dito po sa Salmo 118. Salmo 118. Sabi po dito sa verse 19. Buksan ninyo ang pintuan ng templo ng Panginoon para sa akin dahil papasok ako at siya'y aking pasasalamatan. Ito ang pintuan ng Panginoon na mga matuwid lang ang makakapasok. Purihin ng Diyos. Spiritually speaking, hindi makakapasok ang isang tao sa presensya ng Panginoon, sa pintuan ng templo ng Panginoon. Merong mga hindi matuwid, hindi pa Christian, hindi pa mananampalataya, nakakapasok sila sa church. Pero para maranasan na isang tao yung genuine presence of God. No? Sabi nga ng salita po ng Panginoon dito sa Salmo 24, verse 4. Makakatungtong ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso. No? Kasi sabi dun sa 2, sino ang maaaring tumungtong sa kanyang banal na lugar? Who shall ascend to the mountain of the Lord? Who shall stand in His holy place, in the presence of God? Sinong makakatayo? Those who have clean hands and pure hearts. At hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Makikita po natin dyan yung visa sa pagpasok sa presensya ng Panginoon ay katuwiran at kabanalan. Kaya purihin ng Panginoong Hesus. Righteousness means the right to stand in the presence of God. Nung ginawaran tayo ng Panginoon ng katuwiran, He torn the veil. Darling Sheik ata yung Darling Sheik yung kumanta ata He torn the veil. He made a way. When He said that it is done, sabi nung awit, na nung ang Panginoong Hesus ay namatay at binayaran yung ating pong mga kasalanan,
No? Pinutol niya, pinunit niya yung tela na naghahati dun sa Holy of Holies. Malaya nang nakakapasok ang mga tao po. Dahil dun sa dugo, dahil dun sa ginawang sacrificial death ng ating pong Panginoon, nagawaran tayo ng katuwiran. Nagkaroon po tayo ng karapatan na makapasok sa presensya ng Panginoon at magkaroon ulit ng ugnayan ng Diyos. Dahil nahiwalay tayo po sa ating mga pagkakasala. Ngayon, nakakabalik na tayo sa Panginoon. Nakabalik na ang mga tao sa Panginoon. Sino matatawag sa Panginoon? Gagawaran ng Panginoon ng righteousness of God. He became sin for us and we became the righteousness of God. Kaya malayo na tayo nakakapasok. Sabi ng Ephesians chapter 2, kung saan tumatahan ng banal na spirito ang mga apostol at mga propeta bilang haligi. At tayo bilang katawan ng Panginoon, nananahan ng Espiritu ng Diyos sa atin. Nararanasan natin yung presensya ng Panginoon. Amen. Sabi ni David, Psalm 61, verse 4 din po, hayaan po ninyo akong manatili sa inyong templo magpakailanman. Kayo ang aking kanlungan, ako'y inyong iniingatan. Yung 61 po dyan, paborito ko po yan kanta yan When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. You are my shield. No? A tower. Kay pananggalang laban sa kaaway. Sabi niya doon sa verse 4, hayaan po ninyo akong manatili sa inyong templo. Bakit David? Anong meron sa templo ng Panginoon? Anong meron sa presensya ng Panginoon? The presence of God is the best asset anyone can have. Amen. Sabi ng 27, Psalms 27, isang bagay ang inihiling ko sa Panginoon, itong tanging ninanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ko ang kanyang kadakilaan at hilingin ang kanyang patnubay. Amen. Upang mamasdan ko ang kanyang kadakilaan, hingin ang patnubay ng Panginoon. Yung presensya lang ng Panginoon, ang pinakamagandang magiging asset ng isang tao. Ako, may sakyan ako. Ako'y nakapagpatayo na ng bahay. Ako'y may maayos na trabaho. Ako'y may maayos na mukha at magandang postura, maayos na pangatawan. Pero ang isa, if not the best thing na maranasan ng isang tao ay yung presensya ng Panginoon sa kanya pong buhay. Na pagka ikaw ay nananalangin, nararamdaman mo ang Panginoon. Na pagka ikaw ay umaawit na nandyan ang presensya ng Panginoon. Na kahit na simple yung bahay mo po, nararamdaman doon sa iyong bahay, sa iyong kwarto, pagka nagsasara ka ng pinto para manalangin sa Panginoon. It is the presence of God. At walang makakatalo po doon. Yaman po ito. Ang totoo, yan po yung kayamanan ng Israel. Isaiah chapter 45. Verse 14 po. Isaiah chapter 45 verse 14. Sinabi ng Panginoon sa Israel, masasakop mo ang mga taga-Ehipto, ang mga taga-Ethiopia at ang mga taga-Sabeya, na ang mga lalaki ay matatangkad. Paparito sila sa iyo, dala ang kanilang mga kayamanan at ani. Sila ay magiging mga bihag mo. Lulod sila sa iyo at magsasabi, ang Diyos ay totoong kasama mo at wala ng ibang Diyos. Men will submit to you, men will bless you, you will experience rest roundabout sa buhay mo. It is the presence of God that makes the difference.
It makes the difference. You can copy another pastor's sermon nga po. Pwede mong kopyahin yung sermon ng Pastor Leopoldo Masaredo nung unang panahon. Same verses, same words, but not same presence. Pwede mong kopyahin yung damit ng isang lingkod ng Panginoon o kopyahin yung interior design ng isang church. Pati yung kulay, pati yung pintura ng church, pati yung mga bangko. Pero kung walang katuwiran sa iyong puso, kung tayo namumuhay sa ating mga kasalanan, makikita mo po magkaiba. You cannot fake God's presence. Pwede mong mapeke yung music, kokopyahin yung music, kokopyahin yung costume, yung pananamit. Pero walang counterfeit pagdating sa presensya ng Diyos. All spirits, born again spirit, or even evil spirit, they recognize God's presence. Lahat ng espiritu po, alam nila agad pagka nandyan yung presensya ng Panginoon. Kaya pagka ang isang tao pinanahanan ng banal na espiritu, pinanahanan ng presensya ng Panginoon, the manifestation, that Shekinah glory, that birthed divine possibility sa buhay. Yung presensya ng Panginoon, yun yung tumulong kay David, yun yung tumulong kay Abraham. Kahit saan magpunta si Abraham, lahat ng tao gusto magbigay sa kanya. Pumunta na Ehipto, gusto siyang pagpalain. Nakita niya si Absalom, gusto siya, if I'm not mistaken, si Absalom ata yun, o Abimelech. Gusto din siya pagpalain. Kahit saan magpunta, bayan ng Panginoon, gusto silang pagpalain. It is that staying presence. Pagka katabi mo minsan, naiiyak, kausap mo lang. Yung presensya, hindi na pepeke. Hindi na pepeke. Kaya tayo po mga lingkod ng Panginoon, tayo mga anak ng Diyos. Magkaroon tayo po ng dagdag na pagbababad sa presensya po ng Panginoon. Try ko pong hanapin dito sa John chapter 14. Yung sinabi ng Panginoon, and we will dwell in Him. Sabi dito sa 14:21 hanggang 23. Sino mang tumanggap at sumunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit sa amin lang po kayo nagpapakilala at hindi sa lahat? Sabi dito sa verse 23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananahan kami sa Kanya. We will dwell in Him. That's the greatest asset you can experience. Yan yung pinakamatinding bagay. Abraham understand it. Joseph, si Jose, naranasan niya yun po. Saan pumunta si Jose? Pinagpapala ng Panginoon yung lugar. Nagkaroon ng panaginip na kailangan ipaliwanag. Sabi nung Parao, saan pa tayo hahanap? Sinasamahan ito ng Diyos. Si Daniel, wala tayong makitang katulad ni Daniel na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Yung mga nauna sa atin po sa Biblia, they understand that law of inviting presence. Inviting God's presence. Welcoming God's presence.
At naalala ko yung lagi sinasabi na aking tatay po, kausapin natin ang Holy Spirit, sabi ni Daddy. Holy Spirit, kamusta po kayo dyan? Okay lang po ba kayo? Nalulugod po ba kayo? Maring tumatahan sa atin ang banal na Espiritu, but His activity is manifestation. Di natin mararanasan kung ang ating kamay ay marumi, kung ating puso ay marumi. Kaya patuloy tayong lumapit sa Panginoon na may kapakumbabaan. At patuloy nating aminin sa Panginoon yung ating mga pagkakamali, ating mga pagkukulang. Gaya sabi ni Moises, Lord, if your presence doesn't go with us, we can afford losing money, we can afford losing members sometimes, we can afford losing things, but we can't afford to lose your presence. Alam ko, Panginoon, we do not have a destiny without your presence. We do not have a future, a good future without your presence. For the blessing of the Lord maketh one rich, and He addeth no sorrow with it. Alam kong pwede kaming sumagana, pero walang kapayapaan. Pwede kaming yumaman, pero walang hanggang kapaguran dito. Sabi ng kawikan, huwag mong pagodin sarili mo sa sobrang pagpapayaman. Alam ni Moises, pwede kaming tumuloy, kasama na namin yung anghel. Mag-iingat sa amin. Sabi ni Moises, hindi po namin kailangan ng anghel. Ang kailangan po namin, presensya po ninyo. At si Moises yung nakapag-pray noon sa Israel because he's the one talaga na nakaka-experience ng presensya ng Panginoon. That Shekinah glory in our life. It makes the difference. It makes the difference. Yun yung nakita ko po as I observe yung mga pictures na pinost ni Lola Masaredo. Tinitingnan ko yung lumang pictures ng Pastor Leopoldo Masaredo, ng Door of Faith. Sabi ko, tingnan niyo yung mga damit. Simplihan lang yung damit. Sa kalsada lang nagpipicture. Hindi pa simentado yung church. Pero yung kanilang mga ngiti, saan ang gagaling yung kagalakan? Bakit? In your presence, there's fullness of joy. Meron silang natapakang dimension, level, and grace kung saan ng mga tao ay napupuspos. Noong time na yon, ang Door of Faith hindi pa ganun ka-establish ng panahon po natin ngayon. Siguro, pagdating sa kagamitan o pagdating sa technology, pero makikita natin yung presensya ng Panginoon. At unti-unti nakikita ko po, ibinabalik tayo ng Panginoon sa kasimplihan ng pamumuhay ng matuwid at may kabanalan at pag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Kasi doon sa presensya ng Panginoon, doon may lumalaya, doon may gumagaling. And they understand that. Naintindihan talaga ng lolo. Naalala ko pa po, bata pa po ako, nagre-revival po kami. Nagpapatugtog. We worship you, God, in this temple. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Awit yung matanda. Awit yung ating pastor. At unti-unti mararamdaman nun, parang ulap na makapal. Pumapasok doon sa pagtitipon. Hanggang sa mga tao'y lumalaya at nagkakaroon ng kalakasan mula sa Panginoon. Paano kung dalhin natin saan mang lugar yung presensya ng Panginoon? Maraming mga tao. Madi-differentiate nila. Anong meron sa inyong pagtitipon? Doon sa aming relihiyon ganito, ba't sa inyo parang may kagalakan, may pag-ibig? Hindi nila masabi yung diretso kasi hindi nila kilala. Pero ang sinasabi nila, presensya yun ng Diyos. Presensya yun ng Diyos. Sa isang tao, sa isang ministry, it is the presence of God na nagbubukas sa mga pintuan na hindi natin alam. Mga posibilidad na
Paano niyo yan nakilala, pastor? Paano niyo nakilala, pastora? Paano kayo nagkaroon ng connection dyan? It is the presence of God. No, hindi makatulog yung mga tao, magbabiyahe yan po, magbabiyahe. Pupuntahan ka. Pastor, sa inyo na po ito. Pastor, tutulungan ko po kayo. Pastor, ito po. Pastora, ganitong gagawin natin. At nagtataka ka, bakit? Ano nangyayari ito? Bakit nagdadatingan yung mga pagpapala? Parang magnet yung presensya ng Panginoon. It draws them near to you. Yung mga tao, hinahabol yung kayamanan, kasikatan, yung impluensya, hinahabol ang pera, hinahabol yung mga tao. Hindi nila alam, pagka hinahabol mo yung presensya ng Panginoon, surely goodness and mercy will follow me. Hahabulin ka ng lahat ng pagpapala. Kaya makakaranas ka sa buong buhay mo po. Lahat ng suot mo hanggang brief, lahat binigay ng tao. Hindi ko sinasabing kailangan mong mamalimos o manghingi sa mga tao. Men will be so blessed to bless you. It is God's presence sa buhay ng isang tao. Pagpalain po tayo ng Panginoon, samahan po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Patuloy nating alalahanin kung gaano tayo kapalad. Let not the wise glory in his wisdom, or the rich man glory in his wealth, the mighty glory in his might, but let anyone who boast in the Lord, that he knows me, sabi ng Panginoon. The one true God who made the heavens and the earth, and I do good things, sabi ng Panginoon. Pag malaki mo na nakikilala mo ako, pag malaki mo, nakilala mo ako, may relasyon ka sa akin. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa presensya niyo. Umaga pa lang, Panginoon. Early I will seek thee. My soul longs for you. Hide us, Lord, in your presence, in that secret place, under the shadow of your wings. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Tulungan at samahan niyo po ang bawat isa. Ano man po amin pong gagawin, Panginoon. Ministry, pag-aaral, pagnenegosyo o pagpasok sa trabaho. Kayo po mag-iingat po sa bawat isa. Hayaan nyo nga na ang presensya po ninyo ipatuloy po naming maranasan. That continuous consciousness, Panginoon, that I'm inside, I'm in your presence, Panginoon. Hanggang sa maramdaman, maranasan ng mga tao na kapaligid sa amin, yung nararanasan namin kagalakan na hindi maipaliwanag ng bibig. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo po at sasamahan niyo po ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod. Kayo po magpapala sa bawat isa. Salamat po sa inyo, Panginoon. Magiging mga kapastoran, Panginoon. Ang aming mga church leaders, ang Pastor Joseph, mga teachers ng Bible School, mga district supervisors, mga church leaders, Panginoon, mga church pastors. Sasamahan niyo po sila, tutulungan niyo po sila. Upang datnan kami na inyong pagbabalik na kami ay gumagawa at nagtatapat po sa amin pong sa gawain na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po, Ama. Hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Praise God. Palain po kayo ng Panginoon. Samahan po tayo ng Panginoon sa araw na ito. God bless po. Ayaw mapindot.